Within Honda's range of motorcycles, the Rebel is one of those that stands out as a user-friendly option. With its low seat height and easy-to-mount design, it remains accommodating for riders of all levels, including beginners. Kaya punta naman tayo sa isa pa sa bagong lineup ng Honda. This latest 1100cc motorcycle arrives with a DCT transmission and an appealing price offer. Ito ang bobber-style cruiser ng Honda, ang kanilang Rebel 1100. Ito naman po ang bagong Rebel 1100 23-year model natin. Meron siyang 1083cc to be exact. Kasama siya sa cruiser type natin. Siya yung DCT type natin na motorcycle. Pwede siyang manual, pwede siyang automatic. At the same time, meron din po siyang cruise control. Kung mapapansin nyo, dito sa ating looks, ito naka-black chrome na po tayo, na cartridge shock. Tapos ang front tire naman po natin is 19, tapos yung rear naman natin is 18. So perfect to na itsura ng ating bobber type. Ang seat height nito ay napakababa po, perfect para sa hindi mga katangkarang rider na kagaya natin na hindi pinagpala ng height. Kung gusto nyo magkaroon ng ganitong klaseng motor, ang halaga lang po nito sa ating market ngayon is 650,000 lang po. Maliban sa mga specifications na ito, alam naming gusto na din ninyong makita how it actually performs. Kaya tara mga kamanibela, let's take it for a spin dito sa ating test ride. Ayan yung mga kamanibela. That's the bike that we've tried a while ago. And we're gonna switch here sa Rebel 1100. So this is my first time riding a bobber type motorcycle. So ayan, nalito tayo. Akala ko there's an option of driving this as manual. So fully automatic pala to. Kumusta kaya ang first ride impression ni Jomar sa bobber type motorcycle na ito on track? The next bike that I've tried is the Honda Rebel 1100, which is the bobber type na ni-released recently din ng Honda. To be honest pala, it's my first time riding a bobber type motorcycle. So, na-confuse ako sa switch na sa ilalim pala. And nagulat din ako na it is fully automatic. It doesn't have clutch. It doesn't have gear shifter. So, bira ka lang ng bira sa throttle. Tuloy-tuloy na yung arangkada mo. So medyo nalula ako sa buttons. Medyo marami siyang pindutan. Ayun, umagat kagad yung ABS. So riding position, medyo kailangan mo mag-adjust dahil medyo malayo yung handlebar niya sa seat mo. So nakataas itong kamay ko. Kailangan mong i-stretch out talaga. Yung mga braso mo. Pero since this is a bobber type, bagay na bagay ito sa mga hindi pinalad na magkaroon ng height. Ayan, try natin sa handling dito sa mga cones. Because of its type, ay okay siya sa mga hindi pinalad na magkaroon ng height. But sa akin na medyo may katangkaran, my height is 5'9". Ang napansin ko lang, dahil mababa yon and malaki yung tank,
medyo naka-stretch out ako sa kamay ko. It's my first time riding it. I'm not sure kung okay ba yun in a long run, in a long rides. Hopefully matry natin yun ng mas mahaba para mas matest natin. Pero so far, okay naman. Kahit na matangkad ako, considered na matangkad sa mga Filipinos. Yung leg ko, there's enough space naman. Komportable din naman ako. And also, because since this is fully automatic, ay wala kang problema sa pag-shift ng gears. Sa power, because it's 1100cc na motorcycle, okay din yung power na binibigay niya. And kulang lang ako sa time to test it out with other features na meron. But so far, it's great. For those na gusto i-try ang bobber type motorcycle, for its price, okay din. Sobrang mura niya ito. Considering that it's 1100cc already and less than 1 million peso. So try to consider and add this also to your options. Pero bukod sa tatlong bike na na-review natin for this episode, ano-ano pa nga ba ang dapat nating abangan from Honda Philippines sa taong ito? 50th anniversary na po ng Honda Philippines this year. So abangan nyo po yan. Starting po ng second half ng taon na to, marami po kaming handa. Siguradong may excite po lahat ng customers. So iniimbitahan ko ang lahat na pumunta ho dito sa aming unique na Honda Safety Driving Center. Pumunta po kayo dito sa amin at very welcome po ang lahat dito. Maraming salamat po. Maraming salamat Sir Raymond Cristobal, ang National Sales Manager ng Honda Philippines, for inviting us. Paalala lang mga kamanibela, anumang modelo ng motor ang dala natin. Let us always ride with courtesy, care, and awareness as a community of responsible riders. There you have it mga kamanibela, yan ang tatlo sa pinakabagong release ng Honda Philippines this 2023. Ano ang pinaka-nagustuhan ninyo sa tatlong ito? You can comment down below and tell us what other automobile you'd like us to feature. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our social media accounts. Laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.